Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Nung isang araw po ay may nagdala sa shop ng Acer laptop. At ang kanyang concern ay hindi raw nagkakarga ang kanyang unit. At nang sinilip ko sa microscope ang charging port ng laptop ay bumulaga sa akin ang dikit-dikit na pins ng charging port at tanggal na rin ang plastic divider ng charging pin. Kaya may idea na ako na may gumalaw na sa charging port at base sa itsura ng charging port, ay malamang kung hindi baguhan ang gumalaw nito ay yung mismong kliyente ang bumutinting sa kanyang laptop. Kaya tinanong ko ang aking kliyente kung ano ba ang history kung bakit hindi nagkakarga ang kanyang laptop. As a technician, kailangan din namin malaman ang history para alam namin kung saan kami mag-i-start sa aming diagnosis. Boss, ano po ba ang history nitong laptop nyo? Bakit hindi po nagkakarga? Kwan po kasi sir, biglaan lang eh. Ginagamit lang namin nung nakaraang araw, ayos naman. Pero nang gagamitin na namin ulit ay yun na nga, hindi na siya nagcha-charge. Okay po, pero napansin ko po nagalaw na itong charging port ng laptop. Pinagawa ninyo na po ba ito sa technician? No, hindi pa po sir. Ang totoo po niyan ay ako lang po ang nag-try gawin, nagbabaka sakali na baka makuha sa hinang-hinang lang, pero mas lalo pa yatang nasira. Kaya naman pala ganito ang itsura ng charging port, now I know. Ito nga po sir, bumili pa ako ng charging port kasi ang balak ko ay palitan na lang pero nang mapagtanto ko na mahirap pala, kaya nag-decide na akong dalhin na lang sa repair shop. Hindi po sa dinidiscourage po kitang mag-DIY boss, pero may mga trabaho po kasi na nangangailangan ng special skill at special tools para matagumpay na magawa. Kagaya na lang po dito sa laptop ninyo, bukod sa kailangan mo ng mga gamit, ay dapat bihasa ka rin sa pagsusulda. Kaya nga po sir, lesson learned na rin sa akin ang pangyayaring ito na hindi pala porket parang madali lang panoorin sa YouTube ay madali lang din gawin. Parang mas mapapamahal pa yata ako sir ngayon, di po ba? Hindi naman po boss, pero parang ganun na nga. Base po kasi sa diagnosis ko bossing ay hindi rin gumagana ang charger ninyo. Malamang sa malamang ay charger lang ang sira nitong laptop mo at nadamay na lang itong kawawang charging port dahil pinagtutusok mo ng soldering iron. Ay, ganun po ba sir? Siguro nga sir, charger lang ang sira ng laptop ko kasi nga 'di ba bigla na lang hindi nagkarga. Sana pala pina-check ko po muna sa inyo para hindi lumala ang sitwasyon ng laptop ko. Pero parang blessing in disguise din po ang nangyari boss na totally sira din ang charger ninyo dahil kung nagkataon na gumagana ang charger at naisalpak sa charging port na dikit-dikit ang mga pins ay malaki ang chance na mas marami pang maapektuhan dahil sa short sa charging pins. Mas napadami patuloy ang gastos ko dahil sa kagustuhan kong makatipid at muntik pa palang pagmula ng sunog yung ginawa ko. Buti na lang po sir, nandyan kayo. Maraming salamat po sa tapat at quality ninyong serbisyo. Walang anuman po bossing, maraming salamat din po sa inyong magagandang salita at tiwala sa aming munting negosyo. Pagkatapos mapalitan ng bagong charging port ay inassemble ko na ang unit ngunit napansin kong wala na palang thermal paste ang CPU ng laptop. Tinanggal din daw pala ni boss yung thermal paste dahil tuyong-tuyo na raw. Munting paalaala ko po sa inyong lahat na huwag tatanggalin ang thermal paste ng CPU kung wala tayong pamalit. Napakahalaga po ng role ng thermal paste sa safety ng CPU. Ang trabaho po ng thermal paste ay siya ang nagpapabilis ng paglipat ng init ng CPU papunta sa heatsink at dahil sa thermal paste ay nakakapagtrabaho ng maayos ang CPU kaya kung wala si thermal paste, babagal ang proseso ni CPU na kalaunay magiging dahilan ng pagkasira ng CPU. Magkakatandem sina blower fan, heatsink at thermal paste sa trabaho dahil isa lang ang mag-absent sa tatlong yan paniguradong may paglalagyan ng unit natin. Sana po ay nakapulutan ninyo ng kahit konting kaalaman ng content natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!